Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinakatakutan, komentarista na nagsasabi ng katotohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epipanyo Labrador! Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programa, Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At syempre sa ating magpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa at maging sa ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakikisa at sumusubaybay dito sa ating programa at maging sa ating mga bago mga subscribers. Maraming salamat po. Sa ating magpapatuloy ay pag-uusapan ho natin pero bagong lahat, binabati mo muna po pala natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Tumdum. Okay, sa umaga pong ito mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan ho natin itong kumakalat na usapin sa social media na di umano may isang kulto na namimilit daw na ipaasawa yung kanilang mga anak sa kanilang leader mismo na nagngangalang Senior Aguila o mas kilala sa original niyang pangalan na si J. Renz. No? At ito po ay naging usapin dyan sa Senado na makailan lang ipinahayag ho sa talumpati ni Senadora Ontiveros na pumukaw ho sa kaisipan at damdamin ng ating mga kababayan maging ng ating mga mambabatas na naging usapin ngayon sa social media at maging sa mga laman ho ito ngayon ng mga balita, no? Na kung saan ay talagang nakakalungkot sapagkat mahigit 1,000 di umano na mga kabataan ang naaagrabyado dito o naaabuso. Ayon ho ito sa naging usapin ho dyan sa social media at maging sa mensahe na rin ho sa talumpati mismo ni Senatora Ontiveros. Kaya nga ho pati tayo ay naalarma ho sapagkat isang kulto di umano sa Surigao del Norte ang inaakusahan na inaabuso di umano ang mga minor de edad. Ayon naman sa Socorro leader ay hindi totoo ang mga nasabing paratang. Syempre, kapag merong nagpaparatang, meron ding di-deny. Common naman yan. Katulad ni Arne Teves, kahit pa lantaran na yung kanyang kasamaan at meron ng mga ebidensya, patuloy siyang dumideny. Kasi nga, meron ba namang magnanakaw na pag nahulong, sasabihin, yes, ako po. Dadaan mo na sa proseso yan, pahirapan yan. Diba? Kahit sino naman, alangan mo umamin agad. Di naman yan katulad ng mga nahuling mga suspect na mga tao ni Arne Teves na sa umpisa pa lang, inamin na. Nung nasa kalagitnaan na ng pag-iimbestiga, binawi. Kakaiba rin mga modus yon. Kung maalala ninyo mga minamahal kong mga kababayan, isiniwalat sa Senado ni Senadora Risa Ontiveros na ayon pa sa kanya, mahigit 1,000 kabataan ang di umano'y
pinagsamantalahan at sa pilitang ipinapakasal ng isang kulto sa Socorro, Surigao del Norte. Na siyang dahilan kung bakit ang ibang mga kabataan ay napilitang tumakas sa kanilang mga magulang na kaanib ng nasabing kulto. Ngunit, ang mga akusasyong ito ay tinanggi ng mga leader ng nasabing kulto na pinamumunuan ng isang taong nagngangalang Senyor Aguila. Ay, malupit yung pangalan nito. Pero mas kilala ho ito sa kanyang original na pangalan na J. Renz. Akala ko Renz Berano, kapag ang puso. Diba? Sa kanyang privilege speech nitong Lunes, inakusahan ni Ontiveros na may koneksyon sa illegal na droga ang umano'y Socorro Bayanihan Services. Na pinamumunuan ng isang J. Renz na tinatawag ding Senyor Aguila. Ayon sa mambabatas, nasa bulubunduking bahagi ng nasabing bayan ang kultong mula pa noong 2019. Ang mga kababaihan na kahit nasa edad lang na 15 ay inaabuso umano at sa pilitang ipinakakasal sa kanilang leader. Kumbaga, itong leader na to, gusto niya lahat ng kabataan, lahat ng mga anak ng mga member niya, basta mga bata, kanya. Iba rin ang trip nito. Iba rin ang hindi pera-pera to. No? Yung sa kanya naman, sexual talaga. Malupit to. Diin pa ni Senadora Ontiveros, a community of children in Socorro, Surigao del Norte is crying for help. These children are our children. Ang pinag-uusapan nating mga kabataan ay higit sa 1,000 kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. Sabi ho yan ni Senator Ontiveros sa kanyang talumpati, no? Na siyang pumukaw sa kaisipan at damdamin ng mga taong nakarinig nito, at ng mga mambabatas o ng mga senator na naging usap-usapan din naman ngayon sa social media. Batay sa impormasyon, sinabi ni Ontiveros na nagsimula ang Socorro Bayanihan Services na isang civic group na tumutulong sa mga lokal na mamamayan, pero nagbago raw ang lahat noong 2017 nang gawing leader ng grupo ang nooy 17 anyos pa lang na si J. Renz. Kumbaga nagbago. So, ibig sabihin na nagbago, pinupunto dito ni Senatora Risa Ontiveros na maganda yung dating layunin nito, no? Na itinuturing na ng ilang mga membro na susunod na Misaya at New Jesus. Iloloko ba tayo, magagalit si Kibuloy nito? Oy, Kibuloy. O sino yung nagpapakilala doon na bagong Misaya at New Jesus? Yari ka. Sigurado magagalit si Kibuloy dahil gusto niya siya lang. Gusto niya siya lang. Bakit may ibang Jesus na naman na binabanggit dito na New Misaya? Kala ko ba tapos ng pinako? Ang dating board member na 3 terms Socorro Mayor na si Mamerto Galaneda ang nagturo umano kay J. Renz na magsalita sa harap ng publiko at kinalaunan ay idiniklarang reinkarnasyon ng Santo Niño. Yari. Alam ko reinkarnasyon, ano yun sa parlor? Mukhang bakla pala to si J. Renz. Hanggang sa nagpalit umano si J. Renz sa kanyang tawag bilang si Senyor Aguila. Hindi ko rin masisisi itong si Renz dahil tawagin ka ba naman ng pangalan ng pang salon? Ay nako. Noong 2019,
Tumama ang malakas na lindol sa Socorro at sinabihan umano ni Senyor Aguila ang mga tao na sumanib sa kulto dahil ang kapihan na kinaroroonan nila sa bundok ang bagong langit. Yari tayo. Lalong magagalit ngayon ito si Kibuloy. Alang, akala ko ba Kibuloy nasa sayo yung bagong langit, bagong Jerusalem. O nasa Socorro pala. Yari tayo dyan. Mag-aaway itong si Aguila at saka talaga. Diyan sila yung mayaman sa pagpapanggap. Sino ba naman taong hindi matutuwa? Nasa tabi na nila yung Kristo. Nasa lugar na nila yung bagong Jerusalem. Ito naman mga taong ito, nakulang sa pag-aaral sa Biblia, ayun, naniwala. Oh. Diba? Ay, nako. Ang mga hindi umano, sabi ni Aguila, ang hindi umano sasama ay mapupunta sa impyerno. Yari tayo dyan. Marami umano ang natakot at sumama na naging dahilan ng mass resignation ng mahigit 100 guro ng Department of Education. Walang ya kayo. Mga teacher pa naman kayo. At mahigit 50 government employees. Bumaksak din umano ang mga kabataang nag-aaral. Yari tayo dyan. Ayon pa kay Senator Antiveros, walang nga, teacher ka, naniwala ka? Lumalabas lang ito yung mga teacher dyan sa Socorro, hindi nag-aaral ng Biblia. Dapat focus. Dapat bigyan ng mga Bible yan. Anak ng teteng kayo. Mga teacher pa naman kayo. Ay, hindi nakataka-taka kung bakit mismo yung mga ultimong mga tao dyan na walang pinag-aralan, hindi nakatapos, ay sumama nga dito kay Aguila. Mismo mga teacher, parang sinabi nyo pa, totoo sinasabi ni Aguila. Anak ng teteng kayo. Ay, nako. Nakapanayam din umano ng kanyang staff, ni Tiberos, ang dating elementary school teacher. At ayon sa teacher na ito, sabi daw ni Senyor Aguila, diba? Wala daw government employee ang pupunta sa langit. Yari tayo dyan. Dito medyo sang-ayon ako. Kasi maraming mga magnanakaw na empleyado ng gobyerno. Lalo na yung mga politikong yan. Yung mga nasa mga bulol-bulol na tuloy ako sa mga departamento ng ating bansa. Di ba? Medyo sang-ayon ako dito. Ayon kay Tiberos, kung may mga utang daw, kami, sabi ng teacher, huwag daw kami mag-alala dahil buburahin daw ni Senyor Aguila ang aming mga utang. Matindi sa pangako to. Ibig sabihin pala pag may utang ka dyan, kahit gaano kalaki, bayad na. Basta kay Aguila. Wisit na to. Isang tambak na kaloko at kasinungalingan to. Paano nyo napaniwala yung mga tao? Kung sa bagay, si Kibuloy nga, mismo sinabi niya sa sarili niya, I am the Son of God. Diba? Hindi daw dadaan sa kanya, hindi maliligtas. Hindi dami nagpamembro. Kinalabasan, rapist din. Alang niya, napansin ko mga kababae, yung mga nagpapakilalang mga Kristo, yun yung mga lumilitaw ng mga rapist ngayon. Inaabuso din yung mga kabataan. Babae pa, hindi mo si Kibuloy. Anak ng teteng kayo. Ba't naglipa na kayo sa mundong ito? Dagdag pa ni Senator Tiberos, hawak daw niya ang salaysay nitong dating DepEd teacher. Sinabi umano ng isa pang bata na may edad na 12 anyos na testigo na may armas ang kulto at nakita niya na nasa mga sako ang mga ito noong panahon ng kampanya o ng eleksyon. Ayon pa kay Tiberos, ginagawang pondo rin umano ng kulto ang government financial. Ay grabe to, matindi pa to dun sa isang kilala kong reliyon. Financial assistance mula sa mga miyembro na benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. May senior citizen pensioner, pensions, at may assistant to individuals and crisis situation program ng Department of Social Welfare and Development o mas kilala sa DSWD.
Ay matindi pa to doon sa isang reliyon na kilala ko na pagka naka-absent ka, may utang ka. Oh, mas malupit pa to doon na kinakailangan talaga magbigay ka ng ikapo. Mas malupit pa pala to doon. Sa pagpapatuloy ng talumpati ni Senator Ontiveros, dagdag pa niya, sabi niya, may koneksyon din umano sa illegal na droga ang nasabing kulto. Sabi pa niya, in fact, sabi ni Ontiveros, kung tama ang source, ang motivation kung bakit tinayo ang kulto na ito ay para maging human shield dahil nailagay sa narcolis pasimuno ng organization na ito na si Karen Sanico at ang kanyang dating business partner na yumaong municipal circuit court judge na pinaslang di umano dahil sa kanyang pagkakasangkot sa droga noong 2019 ayon mismo kay Ontiveros. Kaya totoo yung sinasabi at balita dahil nga yung mismong leader nito ay nasama ho sa listahan ng mga nasa droga. Noong Hulyo, 8 kabataan umano ang nakatakas mula sa kulto at humingi ng tulong sa lokal na pamahalaan. Bumuo umano si Mayor Risa Timkang ng task force para magtiyasa tungkol sa kulto, pero naghain umano sa korte ang grupo at magulang ng mga bata ng rate of habeas corpus rate para mabawi ang mga ito. Ayon kay Ontiveros, isa sa mga bata ang ibinalik sa kapihan. Naging emosyonal si Senator Ontiveros nang sabihin niyang, we need to save those children. It is our duty not just as senators but also as parents, as human being to save children and most need to our help, aniya. Dagdag pa niya sa kanyang talumpati. Ito po yung sabi niya. We manage to raise the age of sexual consent. We passed the law penalizing child marriage. We strengthen protection against child trafficking. Now, where children are in danger and time is of the essence, we must not look away. Dagdag pa ni Ontiveros. Sinabi ni Ontiveros na makailan lang ay nagpunta pa sa Senado si Senyor Aguila matapos manalo sa international event sa South Korea ang performing group na Omega de la Sonera. Sa Lunera pala. Hindi ako nagkakamali. Si Senyor Aguila mismo ang rapist, sabi ni Ontiveros, ng mga bata. Ang facilitator ng child marriage ay nakatapak pa dito sa ating Senado at nagpa-picture pa sa atin na mga senator, sabi ni Ontiveros. Alam ko, hindi natin alam ito, mga colleges, dahil lagi naman may nagpapa-picture sa atin, ayon pa sa kanya. Sa ulat ni May Gonzales sa GMA News o sa 24 oras, nitong Biyernes, tinanggi ni Socorro Bayanihan Services ang mga paratang laban sa kanila. Fabricated lies yan. Kaya nga, we are filing case for kidnapping and serious illegal detention. Nasa piskal na yan, sabi nila. Kasi sila yung kumidnap sa mga bata. Kumbaga, gustong sabihin nitong mga grupong ito na ang nagkidnap hindi sila, kundi itong nasa gobyerno. Ay para maalala tuloy natin yung dalawang yung sinasabing kinidnap di umano ng mga sundalo. Ay nako. At sinulsulan pa nila, sabi nung mga Socorro,
naggawa pa nga ng mga affidavit parang fabricated ayon kay Galaneda pala, Vice President of the Socorro Bayanihan Services. Ha? Tinanggi rin ng miyembro nito na si Ralna Dayan de la Peña na may mga armas sila at may koneksyon sa illegal na droga. Pumunta na po dito, sabi niya. Pumunta na po dito yung mga police. They conducted their investigation sa province of region. Negative po kasi wala po. Wala po kami talagang ditong droga o giit ni wala po kaming droga dito o ano pa man, giit ni De La Peña. At even may mga lumalabas na po na armas. Intelligent report from the CID sa ibang ahensya ng police, even from our governor, even confirm na wala po ditong armas, wala din pong drugs. Depensa naman ng mga membro nitong sinasabing ang kulto. Alam niyo mga kababayan, nakakalungkot po isipin sapagkat kung maaalala ninyo, marami hong nagsulputan na mga nagpapakilalang sila ay tamang reliyon, sila ay tawag ng Diyos, sila yung anak ng Diyos, nasa kanila yung paraiso, nasa kanila yung tunay na aral. Alam nyo po, sa mga panahong ito, dapat ho talaga, lalo na ho rin, natatawa ako sa mga teacher na to. Naging teacher ka ng lahat-lahat, nagpapaniwala ka. Anak ng teteng, wala bang religious subject dyan sa mga teacher na yan? Dapat to, lahat ng mga teacher ngayon, baka kailangan turuan nyo rin about sa Bible. Dapat kasama sa subject yung Bible. Walang naniwala sila dito kay inkarnasyon. Dahil ayaw yung tawagin siyang dahil pangalan nga ng parlor. Pinalitan niya ng Agila, Senior Agila. Kawawa naman yung Agila ng yung Eagles. Ano ba yun? Ito senior yung sa inyo yata junior. Walang yan. Biro mo ba naman? Nagpakila. Talaga, masasabi ho natin mga kababayan na dapat ho mag-ingat na ho yung ating mga kababayan ngayon. Marami ho nagpapakilala na ngayon na nasa kanila yung tama, na sila yung totoo, nasa kanila yung tunay na reliyon. Ay nako, mag-ingat-ingat na ho kayo. Pambihira. Nakakatakot na po itong ating mundo. Marami ho nagpapakilala. Pambihira. Sana ho maimbestigahan ito nang hindi na lumawig pa yung mga kasi alam ko kung ito naman ay walang ginagawang masama, hindi kailangan tumakas yung mga kabataang yan. Hindi kailangan na pabira naman pipili. Itong nagpapakilalang si Agila, alam mo, hindi ko alam kung anong nasa utak mo, may utak ekleo ka rin pala, Kung maalala niyo mga kababayan, hindi naman sa nilalait natin, 'di ba? Kung maalala ninyo itong si Ekleo, nagpapakilala din na at tawag sa kanya nga Panginoon. Diyos din 'to. Ay, magkakamag-anak yata to sila Kibuloy at saka itong si Agila at yung ibang reliyon diyan na nagpapakilala na sa kanila si Kristo. Walang yung mga kultong 'to. Dumami sa mundo natin. Kaya kailangan ho tayo, ingat-ingat ho tayo sa mga to. Dahil marami yung nagpapakilala na nasa kanila si Kristo, pero yung kanilang mga ugali hindi mga Kristiyano. Mainitin ng ulo, mapagbanta, 'di ba? Kala mo mga fraternity. May ibang reliyon diyan. Nagpapakilala mga daw sila. Nasa tunay na aral daw sila, pero tingnan mo yung mga ugali. Tingnan mo pag nagsalita yung mga yan. Talo pa yung mga sinisiraan nilang reliyon. Diba? Alam na ninyo yung kung sino yung mga yan.
Oh, kilala na din nila kung sino sila. Yung mga nagsasabing sila ay kay Kristo pero yung mga ugali sa demonyo. 'Di ba? Alam naman nila tignan nga nila kung tama yung sinasabi nila, tama yung ginagawa nila. Papakilala sila na sa kanila si Kristo, mga alagad sila ni Kristo daw. Pero yung mga kilos nila, yung mga ginagawa nila, 'di ba? Oh, dahil na susupong natin sila, natutuklasan natin yung mga baho nila, yung mga kasinungalingan nila, yung mga kahayupan nila, nagagalit sila. Oh, tatakutin ka pa nakakasuhan. Ito lang masasabi ko ha. Doon sa mga gustong magkaso sa akin, magkaso na kayo. Kahit 1,000 kaso pa yan, magpapaputol ako ng kamay kung aatin ako sa sinasabi niyong kasong yan. Ha? Pare-pareho na natin mawawala sa mundong ito pero never niyo ako makikita. Mga tulonggis kayo. Kaya wag niyo akong pinagtatatakot. Dahil matagal na akong takot. Sa sobrang takot ko na palitan na ng tapang. Takutin. Hindi ako katulad ng ibang mga komentarista dyan. Kaya nyo takutin ng kaso-kaso. Kayo nga dapat kasuhan eh. Alam niyo mga kababayan, tinatakot lang ho tayo ng mga yan dahil ayaw nila mabunyag yung mga baho nila. Dahil nag-iisa lang ho tayo at nag-iisa. Mayroon pang nag-iisa dyan, mayroon pang ibang mga vloggers dyan. Hinahamon-hamon, sampalin daw siya sa harap ng camera. Ayoko lang banggitin kasi baka sumikat pa to dahil sa akin eh. Marami ko kasi mga vlogger ngayon, ginagamit na lang ko itong aking programa, gagawing issue para sumikat po sila, para meron silang mga viewers. Salamat na lang ho dahil kahit po napakaraming tumitira sa atin dito ng mga kalaban natin, mga kampon ng mga masasamang loob, ay dumadami ho nakikisa at nakikisama ho dito sa ating pinaglalaban. Laban ho sa mga taong mapang-abuso sa karapatan ng ating mga kababayang mga maralita. Maraming salamat po. Sabi ko nga, kung maghahamon ka sa akin, kahit sino sa inyo dyan, huwag tayong sampal sa bakla. Mumurahin. Harap-harap sa... Alam mo kung akong harap ko yung isang tao, never kong ginawa yun na mumurahin ko pa siya ng harap-harapan. Kumuha ka ng itak sa inyo, tapos makipag-schedule ka sa akin. Sabi ko nga, titigil na ako sa pagbablog dito. Pag inatrasan kita, tagaan na lang tayo ng ulo. Yan lang masasabi ko. Kung malakas ang loob at saka kung ayaw mo na mabuhay. Ito lang masasabi ko. Para sigurado, ako magsiset kung saan tayo magtatagpo. Para naman, di ba? Para naman, hindi naman, baka mamaya kasi pagpunta ko doon, may nakaset up na pala doon na mga, alam niyo na, maraming pwedeng gawin yung mga kalaban natin, mga traidor yung mga yan eh. Kaya nga nai-issue natin dito dahil mga traidor yan eh. Mga yan, diba? At least doon, makita namin na may kasama kayong mga iba, ay hindi natuloy. Iba yon. Kailangan tayong dalawa lang magkikita. Although mayroong mga cameraman na nakahanda doon, to protect din sa akin. Sabi ko, malakas loob mo, kahit sino ka pa, kahit ikaw pa yung number 1 na pinakamandirigma sa buong mundo dito, hindi kita aatrasan. Pero sasabihin mo, murahin lang kita. Walang silbi yun. Pwede naman kita mura-murahin dito eh. Gusto mo, oras-orasi pa kitang murahin dito eh. Lang, hindi ko papatulan yung ibang vloggers dyan na ginagamit lang yung ating para gusto nila, patulan ko sila. Para yung intensyon ng tao. Siyempre, yung mga subscriber ko, maaano sa kanila. Ay, wag na. Baka maloko nyo pa. Diba? Kung gusto nyo, mag-message kayo sa akin. Walang gamitan ng ng YouTube channel. Personal. Tapos bibidyohan natin nang matigil na. Yung mga ayaw ng mabuhay. Kahit sino pa dyan, yung mga nagbabanta sa akin dyan. Magpa-schedule ka sa akin para matuto ka ng leksyon. Yung iba, hindi ko na pinapatulan dyan. Halata naman walang alam sa buhay eh. Halata na hindi mga mandirigma yan. Kumbaga, sila yung gumagamit ng channel lang nila. Sa mga nagtatanong, bakit daw ayaw ko mag-alis ng face mask? Mga sira pala kayo eh. Hindi ko pa tinitira yung mga sinasabi ninyo. Hindi ko pa tinitira yung mga tsulokoy na yan. Naka-face mask na ako. Bakit? Kailan nyo ba nakitang nagtanggal ng si Batman? Pag nakikipaglaban siya. Kailan nyo nakitang nag-alis ng damit si Superman nung nakikipaglaban siya?
Sino sa mga heroes ang nakita nyo? Kahit na si Andres Bonifacio, hindi niya inaalis yung forma niya pag nakikipagdigma siya. Ako pa. Oh. Sa mga nagsasabi, bakit daw nakamas ako, wala ng COVID. Sa inyo, wala ng COVID, pero dito sa amin, marami pa. Oh. Para sa akin, marami pa. Yung mga hindi nga tumitira dyan, ng mga bulok na mga politiko at mga mapang-abuso sa ating mga kababayan. Halos nga hindi natin makita yung mukha eh. Pinapalitan ng mukha ng cartoons. Walang kalaban yun ako pa. At least nasagot ko kayo. So mabalik tayo kung saan na naman tayo napunta. Dito sa Socorro na to mga santambak kayo ng mga inutil at mga demonyo dyan. Kung may ayos kayo lalong-lalo ka na J. Renz. Hinayo pa ka. Gagamitin mo yung paagi-agi lang, gawin kitang sisiw dyan eh. Gusto mo ba maging ka na lang, tikling? Wag na wag mong gagamitin yung kulto ninyo na reliyon. Pagkahampalusing ko kayong lahat yan, makita ninyo. Ngayon, pag galit ka sa akin, agila. Agila ka pa naman. Ako, aso lang ako. Isa lang akong labrador. Pag galit ka sa akin, sabihin mo. Tulad ng sinabi ko sa mga gustong maghamon sa akin, huwag na tayo magpatagalan pa sa mga ayaw ng mabuhay. Kumuha ka ng itak ninyo, usap tayo, saan tayo magkikita. Walang baka mamaya, set up yan, Baka mamaya, lang yan. Meron na akong karanasan yan, na pagpunta ko doon, nakala ko makikipaglaban talaga, abay, may daladalang mga alipores. Ang gusto pala niya, cornerin ako. Buti na lang, kaya natuto na kami. Nasa susunod, hindi na gano'n na setup. Doon tayo sa isang lugar na kahit anong mangyari, hindi nyo kabisado. Pero kami, dahil kami ay totoo sa aming sarili, naka-video yun at hindi kami aatras sa inyo. Kahit sino pa sa inyo, kahit sino pang pinakamatapang na lalaki sa mundong ito, hindi ko kayo aatrasan. Sa totoo lang, lalo na kung nasa tama ang pinaglalaban ko. Pero doon naman sa mga taong mabubuti, walang dahilan para mag-away tayo. Walang dahilan para magtagisan tayo ng tapang. Ako po ay nakikipaglaban doon sa mga taong nakikipaglaban sa mga masasamang elemento dito sa ating mundo. Hindi ko po hinahamon dito yung mga matitino. Ang hinahamon ko lang ho dito yung mga taong mga ub-ub katulad ni Robin Padilla. Lalong-lalo ka na Jay, pangalan nito Renz. Tinamaan ka ng lintik kang hayop kang demonyo ka. Kung di ka ba naman saksakan ng rapist ka, katulad ka ni Kibuloy. Walang nga kayo. Buti na lang yung isang nagpapakilalang Diyos, patay na si Kibuloy. Ay si Cleo. Na pinatay mismo asawa niya dahil nagdodroga. Bihira. Ginagawa nyo na lang panakip butas yung grupo-grupo ninyo. Anak ng teteng kayo. Tinamaan kayo ng lintek. Kaya mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat at muli. Sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.